Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayong araw po ay gagawa tayo ng isang simpleng recipe. Gagawa tayo ng pang merienda at pwede rin gawing pang negosyo. At ito nga po ay inihanda na natin ang ating pang topping sa ating merienda. So dito nga po guys ay nagpalit po ako, gumamit po ako ng blender kasi po yung manong-manong ginamit ko kanina na nakita nyo ay hindi po siya mapino, kaya kinuha ko na lang yung blender para mas makuha natin yung pino na gusto natin. At tinuloy-tuloy ko lang po yung pag-blender ng ating toppings, yung ating peanut. Kailangan mas pino yung ating peanut, no? Tapos, pinas forward ko po itong video para hindi masyado mahaba ang ating video, para hindi po kayo mainip. Yan lang po, ihanda lang po natin itong ating pang toppings, yung ating mani at ang ating sesame seed. After ko pong ma-blender yung ating mga pang toppings, no, yung ating sinangag na mani, ay naligo muna ako. And then after kong maligo, ayan, nag-umpisa na po ko para sa paghahanda ng ating merienda. At ang ating lulutuin ay palitaw. Bali, gumamit tayo dito ng 500 grams na glutinous flour or giniling na malagkit. So, mabilis lang po ito mahanap sa ating mga suki sa palengke. Kaya hindi po mahirap tong hanapin guys. So gagamit tayo dyan ng condense para sa ating patamis. Pwede rin kayo gumamit ng asukal. At pwede rin naman kayong gumamit ng condense. At pwede rin kayong gumamit ng iba para gawing tubig. Pwede rin namang tubig kung kayo ay nagtitipid para hindi masyado magastos. Pero kung gusto nyo masarap, ay pareho nyo na lang po gamitin. At habang piniprepare natin itong ating ginagawang merienda, ay mayroong nagtatanong dun sa labas. Dahil mayroon po akong tindang ginanggang na saging or inihaw na saging. So may mga customer po ako na bumibili. At habang piniprepare ko to, yun, lumalabas din ako para bentahan sila, or kaya pinapakuha ko na lang kapag gusto nila, kasi meron na ako nakahanda guys na luto na, kakaluto lang. Dito sa part na to guys, yan, kung nakikita nyo sa video, inuunti-unti kong ilagay ang ating condense. Habang binubuhos ko siya, sinasabayan ko po siya ng halo. At sa part na to guys, sisimutin ko siya guys para walang masayang kasi sa mahal ng bilihin. So lalagyan ko to ng tubig para masaid talaga natin yung laman ng condense. Sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid at gawin natin lahat ng ating makakaya para magkasya yung budget natin. Alam ko po sa mga wais na nanay, ginagawa nyo rin ito. Pasensya na rin kayo sa aking background guys, kasi marami kayong maririnig na ingay ng iba't ibang uri ng sasakyan dahil nandito po ako sa palengke. At pahinto-hinto rin ako sa aking gagawa ng ating merienda, no, dahil meron pong bumibili. So hindi po natin maiwasan yung paghinto natin sa ating ginagawa. After natin mailagay yung ating condense, ay naglagay po ko dito ng ating ibap. So sa mga nagtitipid, pwede naman po tubig ang inyong ilalagay. So pwede nyo rin pong hatiin, half ibap, half water. Pero kung gusto nyo po talaga mas masarap ang inyong palitaw, ay ibap na lang po o purong gatas na lang ang inyong gamitin. Nilagyan ko din siya guys ng tubig. Kalahating tubig, kalahating gatas para hindi naman tayo maluto. Pero kung pang pagkain nyo lang, pwedeng tawag doon, pwedeng pure gatas.
So, medyo mahirap lang guys kapag naka-gloves tayo ng plastic. Nahihirapan tayong maghalo. So, nag-decide ako na tanggalin na lang itong ating plastic gloves at magkamay na lang. So, kailangan guys, malinis yung kamay natin guys. Para sa ganun ay maiwasan yung kamay na lang tayo guys. So, makontaminated yung ating niluluto o magkaroon ng bacteria guys. Kasi isa din sa madaling masira ang ating pagkain kapag marumi yung ating mga kamay. So, yan nga po, kung napansin nyo, may naiwan plastic. So, kaya nag-decide na lang ako na kamay na lang ito para mas maganda rin ang ating pagmamasa o pagmimix ng ating glutinous bar. Kailangan ay mabilog natin to guys. Kapag alam niyong kulang pa ng tubig or kulang pa ng ibap, ay pwede po kayong magdagdag para mabuo natin yung ating palitaw. Kasi kapag kulang ito ng gatas or tubig, masyadong mabuhaghag, hindi po siya mabibilog. So, tatansyahin din natin siya guys. Pwede kayong magdagdag kung kinakailangan. Ganito lang. At yun nga guys, ayan, nakagawa na ako ng isang bilog. So, iniisip ko dyan kung kikita ba ako dito sa ganito kalaki. So, hindi na ako gumamit ng panukat guys. Tinansya-tansya ko na lang yung laki nila. Pero kung gusto nyo pong gumamit ng panukat, ay pwede po para sa ganun ay pare-parehas ang laki ng inyong palitaw. At para alam nyo na rin po kung paano nyo ibibenta. Kasi kung pare-parehas sila ng laki, hindi kayo mahihirapan. Pero ako dito, tansya-tansya na lang. Dahil kuha ko naman yung mga laki ng palitaw. Kaya alam ko na. Kaya hindi na ako gumamit ng panukat. So, yun po ay nakadepende sa inyo. Kung ayaw nyo na sukatin dahil pangkain nyo lang naman, ay pwede naman po guys. So, nasa sa inyo pa rin guys kung ano yung prepare nyong gamitin. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagpulma ng ating palitaw hanggang sa matapos natin ito. At habang ako'y nagpe-prepare ng aking mga binilog na palitaw, ay inihanda ko na rin po yung aking pinakulong tubig. So, nagpapakulo na po ako dyan. Hello guys. Dito guys ay nahinto ko sa aking ginagawa dahil nagkaroon ko ng problema. Nagkaroon ko kasi ng nag-spark po yung aking extension wire. So natakot ako kasi baka ito ang dito magsimula yung sunog. Alam naman natin guys na kapag ganyan yung ating extension, syempre kakabahan na tayo. Kailangan na natin palitan. So, nagdesisyon ako palitan yung aming extension at napakahaba guys ng extension ko. Ayan. Gamit ko yan sa e-bike ko. Eh, wala naman akong choice kundi palitan yung extension kaysa naman na iyon pa maging simula ng pagkasunog. So, sabi kong ganun ay maghanap na lang ako ng ipanggagamitin na extension para sa pag-charge ng aking e-bike. So, napahinto na naman ng lola yung sa ginagawa. Dahil nga nagkaroon tayo ng konting problema. Naturo na yung aking guys. So, diretso na natin po dito guys. Malinis na yung kamay ko guys. Ayan, malinis yung kamay ko. Tansya-tansya na lang natin po guys. Kung alam natin di tayo malulugi. Pag lumutang na yan guys, ibig sabihin ito na yan. Siya guys, kapag lumutang na ibig sabihin luto na yan. So, kukunin na natin siya guys. Kapag luto na yung ating palitaw, ayan, lumulutang na yan. At idediretso ko po dun sa ating nyog. I-cover po natin siya ng nyog. And then after po natin makover na nyog,
saka po natin ilalagay yung ating toppings. Pwede po tayo magdagdag ng asukal kung matabang pa sa inyo, at kung gusto pa ni customer dagdagan ng asukal, pwede po kayo mag-add ng asukal. At pwede rin po yung condense, pwede nyo po siyang lagyan ng condense sa ibabaw. Yun ay nakadepende sa inyo guys kung ano yung gusto nyong ilagay or idagdag na matamis. Para sa akin okay na yan, kasi para sa akin na okay yan, yung kakainin ko na yan. Para sa akin, hindi ko na dadagdagan ng asukal yung para sa akin. Pero para sa customer, pwede tayong magdagdag. At dito ko siya ilalagay guys sa maliit na bilao. Pwede nyo po siyang ilagay din sa isang malaking bilao pag samasamahin niya para mas maganda pong tingnan. Depende rin sa inyo guys kung saan nyo gustong ilagay ang inyong palitaw. Siyempre, ilalagay natin to sa magandang lalagyan para maganda namang tingnan. Asukal natin. Pwede rin sugar. Kapag nag-request si customer na sugar, pwede sugar. So, ayan, tinuloy-tuloy ko lang guys yung pagluluto ng ating palitaw. Napakadali lang nito guys. So, paggagawa kayo na ito, napakadaling hanapin ng ating mga ingredients at madali lang itong gawin. Kasi pakukuluan mo lang to. Ang medyo mahirap lang naman dito yung pagmamasa, pagmimix at yung pagbibilot. Yan lang naman yung nakatagal dyan guys. Pero hindi siya mahirap gawin guys. Medyo matrabaho lang siyang gawin pero hindi siya mahirap gawin. Ay ano ba, ang gulo? Tama ba? Medyo pati ako naglun. I mean matrabaho lang siya guys, pero madali lang siyang gawin. Yun ang ibig ko sabihin. So ang dami kong sinabi no, pero pinagulo ko lang. So pinas forward ko na guys para hindi na kayo mainip at hindi masyadong mahaba itong video na to. And then after that, ayun, nakaluto na tayo ng ating palitaw. So meron pa siyang kasamang, ang batawag dito, maruya. Ayan. So medyo makakalimutan pa natin itong ating ginawa, no? So ngayong araw ko din yung ginawa guys. So yan, binudburan po natin ang ating peanut. At pagkatapos po nating budburan ng ating peanut, ay binudburan ko rin siya ng ating sesame seed. So, ayan, yummy guys. So, ayan, kung nagustuhan nyo po itong ating video, ay huwag nyo po kalimutan i-like and subscribe my channel para lagi po kayong updated sa anumang video na i-upload ko. Para sa ganon, kung mayroong akong bagong video, ay ma-update kayo guys. So, dito sa part na to guys, ayan, mayroon akong tinitinda dyan. So, kung mapapansin nyo, nagtitinda tayo dyan ng ginanggang. So, pwede nyo pong idagdag yun sa inyong business, yung ating ginanggang na saging or inihaw na saging. Ano ba yan guys? Medyo, ano ba? Kanina pa ako nagkakamali Basta dyan na kayo guys. Ang hirap pala talaga mag voice over. Pero yung pamanay, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang itong ating ginagawa. So ayun, nakita nyo, nagpapaypay ako dyan dahil tayo ay mag-iihaw ulit ng ating ginanggang na saging. Yan guys, ang ating ginanggang na saging or inihaw na saging. Pwede nyo po itong idagdag sa inyong negosyo kung wala po kayong maisip. At naisipan ko rin guys na mag-display ng palitaw doon sa loob ng aking estante. So ayan, bawat isang lalagyan ay merong 4 na piraso, 20 pesos. So pumapatak po na 5 piso isa. So ayan po yung aking mga paninda guys. Meron tayo ditong siopaw at siomay. Meron ding hotdog na steam. So, iba-ibang klase po yung aking mga paninda, guys. So, kung meron po kayong gustong itinda, pwede nyo po itong gayahin at idagdag sa inyong negosyo. At sana, guys, nagustuhan nyo ang video ito. At sana po ay patuloy nyo pong suportahan ang aking mga video. Maraming salamat po, guys. And God bless po sa ating lahat. Bye, guys. Thank you for watching. Bye.